manalangin sa Diyos. Minsan pa, magpakumbaba po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Ama, muli po kami lumalapit sa iyo na may kababaan sa amin pong mga puso. Kinikilala po namin na kayo ang aming Diyos. Tinatanggap namin, Panginoon, maging ang lahat ng inyo pong mga sinasabi at inuutos. Pagpalain mo ang umagang ito, Panginoon. Hayaan mo na ma-enjoy namin ang presence po ninyo. Makasama po namin, Panginoon, O God, ang banal na Espiritu na siyang nag-lead sa amin sa mga bagay na dapat po namin gawin. Sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat po ng bagay sapagkat higit kayong nakakalam kung ano ang dapat, kung anong mabuti, at kung ano po, Panginoon O God, yung makapagbibigay, O Diyos, ng karangalan sa pangalan mo. Pagpalain mong mga salita na maririnig po namin ngayong pong umaga. Pagpalain mong mga anak mo na tatanggap ng mensahe mong ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming pong mga upuan, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na matanggap namin ang biyayang kaloob po ninyo. Muli, O Diyos, sa namin po, Panginoon O God, inihahabili ng lahat ng mangyayari. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin. We thank you, Lord. We bless you. We honor you. We glorify your name. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po. Sige po, tayo po yung mag-aral ng salita ng Panginoon. May mga pangyayari sa buhay po natin na kahit ano po ang gawin natin, sadyang hindi po natin siya may iwasan. Bigla na lamang po silang dumarating. Lingkod ka man ng Diyos o wala ka man Diyos, pareho lang po tayo na pwedeng dumaan o makaranas ng mga pagsubok. And that is for sure and inevitable. Ang kaibahan lang po, mga kapatid, na mayroon po tayong Diyos, nagiging magaan dalhin ang anumang pong pagsubok. Lalo na po kung ang pagsubok natin ay bunga ng ating pong pagsunod. At doon naman po sa walang Diyos, oras naman po na kayo ay ma-connect sa lingkod ng Diyos. Doon naman po ninyo masasabi na totoo nga na mayroong Diyos. Ang title po ng mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko pong walang malaking pagsubok sa isang taong may malaking Diyos. Would you agree with me for that? Walang malaking pagsubok sa isang taong may malaking Diyos. Ang teksto po natin ay hahamoy po natin sa 1 Kings chapter 17, verse 1 down to verse 24. At gawin po natin sistema ngayon ay kunin po natin ito verse by verse, progressive po ang gagawin po natin. At kung ano po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon mula sa mensahe pong ito. Una, na gusto kong makita natin, ito, mahalaga po ito. Kung tayo man ay dadaan, at sabi nga kanina, hindi natin ito maiwasan. Pero sa bawat pagsubok na pwedeng dumaan sa buhay po natin, mga kapatid, isa lang ang dapat po ninyong tiyakin at siguruhin. Ito po yun. Tiyakin mo na mayroong kang Diyos. Tiyakin mo na mayroong kang Diyos. Napakahalaga po, mga kapatid, na mayroon tayong Diyos. Teksto po natin, kung ba't sinabi ko po yan, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tisbe, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan, hindi man lamang magkakahambog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Hindi po ba niyo napansin, mga kapatid, how confident he was sa kanya pong sinasabi? Sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos na pinaglilingkuran ko, hindi uulan hanggang hindi ko sinasabi. Panatag na panatag po si Elias sa kanya pong word na yon, na parang talagang yung assurance na mangyayari yung anumang bagay na kanya pong sasabihin. Amen po ba?
sapagkat dito itinaya po niya yung pangalan ni Yahweh, ang Diyos. Sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos na pinaglilingkuran ko. So mga kapatid, dito po yung gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Kaya ko po binanggit, tiyakin natin na meron po tayong Diyos. Dahil kung tiyak po na meron po tayong Diyos, pwede po nating gamitin yung pangalan ng ating pong Panginoon. We can use that name. Ang hindi po kasi alam ng iba, mga kapatid, hindi ko po sinasabing kayo. Kaya hindi po natin madalas ginagamit yung pangalan ito sapagkat hindi natin alam exactly kung anong kapangyarihan meron behind this name. Kaya nga po doon sa 16:24 ng John, neither you ask anything in my name. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Subukan ninyo na humingi sa pangalan ko. Doon nyo makikita yung kapangyarihan sa likod ng pangalan na mayroon ako. Use that name, mga kapatid. Amen. Whatever you ask, ask. Sabi po, in that name, and you shall receive. At alam niyo po ba na ito rin po exactly ang ginamit po ni David nung pong labanan po niya si Goliath? Sino niyo po yan ang gusto ko ayaw pong manis niya. Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh. Kay David, tinan niyo, sumagot si David, ang dalawang tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita saan? Sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Nakita niyo po yung halaga ng pangalan po na yon? Si David, sabi, lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh. Si Elias, sinabi, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh. Both of them using the same name. Dahil iisa ang Diyos na nasa kanila. Kita niyo po? Gusto ko makita po niyo. Ano man po ang ating pong pinagdadaanan, ito man po'y pagsubok o ito man ay battle of life, use that name. Provided na alam mo sa sarili mo na mayroon kang Diyos. Amin po ba? Bakit sa palagay ninyo mahalaga na mayroon po tayong Diyos? Ito po yung reason. Dahil siya lang po ang nakakaalam ng gagawin po natin. Siya rin ang nakakaalam ng mga mangyayari sa atin. At siya rin ang nakakaalam sa lugar na pupuntahan natin at kung sino yung mga tao o sino man na gagamitin niya para po sa atin. Ang tiyakin mo lang sa sarili mo, yun nga, again, meron kang Diyos. Amen po ba? Pangalawa, having God na sinasabi natin, tiyakin mo rin sa pangalawang puntos. Tiyakin mo na kaya mong sumunod sa anumang kanyang inuutos. Huwag pong lang yung pong una na tiyakin mo lang na mayroon kang Diyos. Tiyakin mo rin sa sarili mo na kaya mong sumunod dun sa Diyos na inaangkin mo na sa'yo. Tingnan po natin yung teksto. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Gusto ko po, napansinin natin dito yung instruction ng Diyos kay Elias. Umalis ka rito, magtago ka. Wala po ba kayong nakikitang problema doon sa word na ginamit na pinaalis siya at ang sabi, magtago ka? Meron po nitong pinaiiwasan, amen. Meron po nitong pinagtataguan. Tingnan po ninyo, verse 2 yan. Tingnan natin sa verse 8. Kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Again, the same word. Umalis ka rito. Mula doon sa batis ng karit na pinapuntahan po niya. Ngayon, inutusan siyang muli na pumunta sa Sarepta. 2 beses po yan.
Pumunta ka doon. Okay? At pagkatapos na pumunta doon, pinaalis doon, at sabi, pumunta ka roon, dito naman. Sumunod po ba si Elias sa sinabi ng Diyos? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, tiyakin mo na kaya mong sumunod sa anumang bagay na inuutos sa iyo ng Diyos. Tingnan po natin kung sumunod po si Elias. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya. At nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Sumunod po ba? Hindi. Hindi po siya tumutol sa anumang inuutos po sa kanya ng Diyos. At yan po mga kapatid, yung gusto kong sabihin sa bawat isa po sa atin, na tiyakin natin sa sarili po natin na kaya nating sumunod sa anumang kanyang inuutos. Kanina po, binanggit ko sa inyo ang kahalagahan na meron pong Diyos. Dahil siya po ang nakakaalam ng gagawin natin at iuutos niya sa atin. Na kung ikaw si Elias, na lagi na lang sasabihin sa iyo ng Diyos, umalis ka rito, pumunta ka doon. At pagkatapos mong pumunta roon, again, sasabihin niya sa iyo, umalis ka dito at pumunta ka na naman doon. Hindi ho ba nakakapagod? At kalaki po nito, ikaw ay kanyang pinagtatago. At kung ako naman po si Elias, magtatanong po ako sa kanya. At ito po ang aking tanong, Lord, hindi mo ba ako kayang tangkilikin kung saan man ako naroon? Bakit kailangan kong umalis? At magtago? Hindi mo ba ako kayang ingatan bilang ikaw na aking Diyos? Bakit kailangan mong gawin ito sa akin? Pupunta ka doon, tapos pagpunta ko doon, paaalisin mo. At kalakip nito, pinagtatago mo ako na hindi ko alam kung sino pinagtataguan ko. Sunod lang ako ng sunod sa iyo. Mahirap minsan nating intindihin at unawain kung ano po yung nasa mind ng ating Panginoon, kung bakit na ito pinagagawa sa atin. Kaya minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit po tayo nag-struggle na sa sundin, sapagkat hindi ho natin totally naunawanan yung pong kanyang nasa kaisipan. Tulad po nito. Pero ang gusto ko again na makita nyo rito, mga kapatid, hindi po kasi rito yung issue yung hindi niya tayo kayang tangkilikin. Hindi po rin dito issue yung hindi niya tayo kayang ingatan. Ang issue po na nakita ko rito ay kung kaya mong sumunod sa lahat ng inuutos ko sa iyo. Kahit hindi mo pa ito naiintindihan. It's a matter of obedience. Lord, malabo sa akin. Hindi ko nakukuha yung logic mo. Hindi ko alam, ba't lang susunod lang ako na susunod sa'yo. Pero yun ang gusto na makita ng Panginoon, again, sa bawat isa rin sa atin. At idagdag pa natin dito, mga kapatid, ito, lahat ng pinapupuntahan ng Diyos kay Elias, yung lugar na kanyang pinuntahan, lahat po nun ay meron pong panin. Tagutom sa lugar na kanya pong pinupuntahan. Amen ba, mga kapatid? Andiyan pa ba kayo? Pero dito po uli natin makikita yung paggalingan ng Diyos sa isang anak na marunong sumunod sa Kanya. Dito po natin makikita kung sino itong Diyos na sinasabi mo na mayroon ka. At kung sino itong Diyos na nag-uutos sa iyo na kaya mong sundin kahit ano pa ang ipinagagawa niya. Sapagkat ito po yung pangatlo, tinitiyak ng Diyos sa atin na mas malaki siya sa anumang ating problema. Amin po ba? Okay, balikan natin. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito, magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Makakainom ka ng tubig sa batis, at may inutusan akong
mga uwak na maghahatid sa iyo na ganyan nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan siya sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya. Ano po yung kakaiba na makikita nyo rito? May isang uwak na inutusan na magdadala sa kanya ng pagkain, umaga't hapon. Unbelievable. Isang ibon kayang sumunod sa kuma ng Diyos para lamang i-provide ang pangangailangan mo. Mag-isip kayo. Kasi minsan doon tayo nagtatanong na sa kabila ng ating pagsunod, bakit ganito pa ang nahantungan ko? Walang pagkain. Ang hindi po niya naisip, bunga po ng kanyang pagsunod. Kaya ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sumunod ka lang. At sa oras na sumunod ka, dun sa pagsunod mo na yon, may ipapakita ko sa iyo na kaya kong gawin na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Amen? That's the only way na mapatunayan mo kung ano yung sinasabi niya. At kung bakit na inuutos na gawin mo yung bagay na ito. Mga kapatid, yung ibon na ginamit dito, ang kinakain po nito ay yung pong mga patay. Patay na tao o hayop na nabubulok. Yun po ang kinakain po nila. At ang amazing dito, yung pong uwak na nagdadala ng pagkain kay Elias, hindi ho kinakain yung pagkain dala nila. Amen! So dito ho ninyo makikita ang kapangyarihan po ng Diyos na kahit na sino ay kaya niyang gamitin maging ang mga uwak para lamang po matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Kayang gamitin ng Diyos. At yan ang kahalagahan na meron kang Diyos. At lalo na kung marunong tayong sumunod sa kanyang inuutos. Hindi ho natin masusubukan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi siya nauubusan ng kaparaanan. Hindi nami-meet yung atin pong pangangailangan, not just because hindi niya kayang i-provide ang lahat ng ito sa atin, kundi ang problema, hindi natin kayang magtiwala, kaya ayaw natin sumunod sa inuutos niya sa atin. Sapagkat kung lubos ang pagtitiwala natin sa Panginoon, no question us, Lord, anuman yung sabihin mo, as long na kaya kong gawin ito, at naniniwala naman ako na kapag ikaw ang nag-utos, ikaw din ang magtataguyod sa akin para magawa ko yung bagay na ito. Doon po tayo nagkakaroon yung kung differences na ipuprovide ba ng Panginoon o hindi. Depende ho yan sa manner ng ating pong pagsunod. Sapagkat kung totoo na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, wala akong magiging excuse ang bawat isa sa atin sa anumang bagay na naririnig po natin na sinasabi sa atin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, madalas ito nangyayari sa bawat isa po sa atin. Kristiyano lalo na, malalim ka man, o ikaw ay mababa. Bakit? Kasi napakahalaga na kaya po kayo mayroong naririnig dahil bunga doon sa inyong narinig, yun ang dapat yung gawin at sundin. Pero ano po ang nangyayari? Di ba? Sa Pahayag, chapter 1, verse 3, mapalad ang bumabasa na aklat na ito at nakikinig sa mga nakasulat dito at tumutupad. Mapalad. Sa Santiago 1:22, ano po ang sabi ron?
ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ginagawa ang kanyang pinapakinggan, hindi sumusunod sa inuutos ng Diyos. Ano po ang sabi nun? Dinadaya niya ang kanya. So mga kapatid, hindi po aksidente na merong pong sinasabi ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi ho nangyayari yung sinasabi ng Diyos, hindi dahil wala sa kapangyarihan na iyon ay kanyang pangyarihan, kundi dahil gusto po niya na mapatunayan sa atin na kaya nating sumunod sa inuutos po niya sa atin. So yun po mga kapatid. Amen. Ito po. Hindi po natatapos doon, mga kapatid. Okay? May himala na naman pong ginawa ang ating pong Panginoon. Ituloy natin yung pagbasa. Nasa verse ano po tayo? 17. Ngunit dumating ang panahon, natuyo na rin ang batis. Saan sa pinaiinom ng Diyos? Si Elias? Doon sa batis. Dumating na rin ang panahon, natuyo na rin pati ang batis. Ano sinabi sa kanya? Ni Yahweh, pumalis ka na rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Again, kanina may inutusan siya. Ngayon, pinapunta na naman siya sa isang lugar na ang lugar ay sa Sarepta, at ang sabi nito, may inutusan ako isang balo na magpapakain siya ron. Pumunta siya roon at magpasok niya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na mumulot ng panggatong. Tuloy natin. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos. Gusto ko makita niyo yung phrase na yun. Alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot na ako ng maigatong upang lutuin yon at makakain man lamang kami ng anak ko. Bago kami mamatay. Nakita niyo senaryo? Okay. Ano po sabi ng Diyos kay Elias? May inutusan akong isang balo na siyang magpapakain sa iyo. At ang babae ito na inutusan ng Diyos ay walang Diyos. Hello? Kaya nga sinabi niya rito, alam po ni Yahweh na iyong Diyos. Dapat ang sabi niya, alam po ni Yahweh na ating. So meaning, wala pong Diyos. Okay? Kaya nga po, at ito, nakahanda na rin mamatay yung pong babae at yung anak niya dahil nawawala na sila ng pag-asa. Tanong, ano po ang kondisyon ng balo na inutusan ng Diyos? Namumulot ng para magluto o para mailuto nilang mag-iina yung huling hapunan na mayroon sila bago sila mamatay. Sa tingin niyo, wala na po bang ibang tao na pwedeng utusan ang Panginoon sa lugar na yon? Maliban po dito sa balong ito na siyang magpapakain sa kanyang lingkod. Sa tingin nila, maliban lang siguro kung sila na lang ang tao doon sa lugar. Pero I don't think so. Tiyak naman po na meron pong iba na naroon na mas capable kaysa sa balo na ito na inutusan ng Diyos para putugunan yung pangangailangan na lingkod niya na pinapunta niya ron, at itong balo na ito ang magpapakain sa kanya. Mga kapatid, bakit ang isang balo na wala nang inaasahan? Bakit ang isang balo na kapos na sa buhay at handa na rin mamatay? Bakit ang isang balo na walang Diyos? Bakit siya? Di kayo nagtatanong? Kung
kung ikaw naman, halimbawa, yung lingkod ng Diyos, at nakita mo na gano'n ang kalagayan po nung balo, nung tao, hihingi ka pa ba para sa sarili mo? At hindi mo na ipapaubaya sa kanila kung ano man yung meron sila na natitira para sa sarili nila? Hihingin mo pa ba? Hindi po ba ito isang kasalanan sa Diyos na agawin mo yung natitirang pagkain ng kapwa mo at unahin mo ang sarili mo? Kasalanan po ba yun o hindi? Kita po ninyo ang kaparaanan po ng Diyos na kung titingnan po natin may mali. Again, pero hindi natin alam yung plano ng Diyos sa likod nito. At kung ikaw naman yung balo sa ganung kalagayan na meron ka, uunahin mo pa ba yung ibang tao na humihingi sa iyo kaysa sa inyo at mga anak mo? Unahin mo pa? May kausap ba ako? Kung naghihirap yung uwak at yung balo, naghihirap din ako dito. Ay, sumagot kayo. Kung ikaw yung balo, sa kalagayan ninyo, huling hapunan at mamamatay na kayo, at meron pong ibang tao na dumating sa bahay mo, at yung natitira, hinihingi pa, unahin mo daw siya. Gagawin mo? So, kaya mo bang sumunod sa inuutos sa iyo ng Diyos? Remember, sabi ng Diyos, inutusan niya ang balong ito. Tanong, sumunod ba yung babae? Sa tingin niyo lang, tingnan natin. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong ngunit. Ipagluto mo muna ako ng isang kunting tinapay. At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo, yun ay kung may matitira pa. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi nyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yung langis sa tapayan hanggang hindi sumapit ang talagang takdang araw ng ulay marapating papatakin ng may kapa. Amen? Yun po yung ibinigay ni Elias na assurance nun sa babae na somehow ay pwede rin po niyang paniwalaan o hindi. Sino ba itong tao ito na nagsasabi? At mamaya sa dulo nito, doon yung maririnig, yung claim niya, na sinabi niya, baka makalimutan ko, at sasabihin ko na agad sa inyo, tunay nga kayo ay lingkod ng Diyos. Sapagkat yun po sa huli na binanggit na tunay. Sige po, for the glory of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Doon po sa word na ginamit niya na tunay sa huli, ha? So meaning, sa huli na binanggit, dito po, hindi pa siya kumbinsido kung talagang yung sinasabi ng taong ito ay magkaka-totoo. Amen po, mga kapatid. Verse 15, ano nangyari? Eto na. Ginawa na ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang Nangyari po ba yung sinabi ni Elias? At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis at sisidlan. Sa sisidlan, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Now, nakita niyo po ba ang dahilan kung bakit yung balo ang inutusan ng Diyos na magpakain sa kanyang lingkod? Nakita niyo? Dahil gusto rin po ng Diyos na mabago yung buhay ng balo. Yun din po ay bunga ng pagsunod niya sa inutos sa kanya ng Diyos, na sa kabila ng kahirapan sa buhay, huwag yun ang maging dahilan para hindi mo masunod ang anumang inuutos at ipinagagawa sa inyong Diyos. Kahit po ito ay hindi umaayon sa sistema ng kalagayan mo.
Pero oras daw na magtiwala tayo at sumunod sa akin pong Panginoon, pwedeng mabago ang kalagayan ng buhay po natin. Amen po mga kapatid. Pagsunod mo. That is the key. Kahit mahirap para sa'yo, wala ka na, gagawin mo pa rin, baka sunod ka lang. O, dito po ba, natapos na? Ito po malapit na po ako. Hindi po natapos doon. May matindi na namang pagsubok. Ang dumating po, hindi na kay Elias, kundi doon na po sa babaeng balo. Okay? Ito na. Hindi nagtagal. Nagkasakit ang anak ng balo. Lumuba ang sakit ng bata hanggang ito'y mamatay. Verse 18, kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit niyo sa akin? Likod ng Diyos. Naparito ba kayo upang ako'y sumpatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Tingnan po ninyo yung salita po ng balo. Sa nangyari? Una sabi niya, sa likod ng Diyos, ano'y kinagagalit mo sa akin? Parang gusto po niyang sabihin kay Elias, ito pa ba igaganti mo sa akin sa ginawa ko sa iyo? Na yung pagkain namin, pinakain ko sa iyo. Tapos eto ngayon. Pangalawa na sinabi niya, ito po ba ay dahil sa aking kasalanan? At naparito kayo para ako sumbatan? At yung ba't dahilan kaya namatay ang aking anak? Hindi po alam ng balo kung ano po ang nagsasanin nito, kung bakit kailangang mamatay ang kanyang anak. At dito po siya nahirapan na mag-isip. Nagalit po kaya ang lingkod ng Diyos? Kaya ito ang dinunti niya sa akin. May nagawa kaya akong hindi tama sa Kanya o maging sa Kanyang Diyos? At ito ngayon, ang bunga. Ito po ang kanyang tanong doon sa mga nangyari. Mga kapatid. Ano po nakikita natin dito? Hindi dahil minsan may ginawa kang magandang bagay. Lahat po ng bunga nun ay pwedeng pabor lagi sa iyo. Minsan, may mga bagay din na pinapahintulutan at pinapayagan ng Diyos opposite doon sa ina-expect mo. Namatay ang anak. Ibinigay nga sa kanila, hindi na nga sila nagutom. Di ba? Kapatid, ito yung senaryo eh. Kanina, doon sa gutom, nakahanda na silang mamatay. At tanggap niya yun, tanggap ng nanay. Handa na kami mamatay. Pero nung ma-provide ang kanilang pangangailangan, kung kailan na-provide yung kanilang pangangailangan, doon po dumating yung yung kamatayan. At yun naman ngayon ay hindi niya matanggap. O ano po ang nangyari? Tingnan nyo. Verse 19. Akin ang bata, wika ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinagit sa itaas, sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan. At dumalangin, Yahweh aking Diyos. Nakita niyo word? Yahweh aking Diyos. Ang tindi po ng kanyang claim, amen? Meron siya Diyos eh. Kaya ganoon ang kanyang dealing eh. Yahweh aking Diyos. Ganito ba ang iyong igaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin? Ibinalik ni Elias sa ating Panginoon, Lord, ito yung mabalo na inutusan mo na siyang kumukom sa akin sa lugar na ito. At pagkatapos nun, ito ngayon ang nangyari. Ito pa ba igaganti mo? Verse 21.
Makaikatlo niyang hininga ng bata. Kasunod ang ganitong dalangin, Yahweh, aking Diyos. Meron ba sa Diyos? Makita niyo kung paano niya ina-address? Yahweh, aking Diyos. Hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Dininig kaya siya? Verse 22. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Palakpakan natin ang Panginoon. Inakay siya ni Elias at ibinalik sa kanyang ina. Wika niya, narito ang anak mo, buhay na siya. And verse 24, at ganito ang naitugon ng babae ngayon. Ito yung binanggit ko sa inyo kanina. Ngayon po napatunayang kayo nga'y lingkod ng Diyos. At pawang katotohanan ang sinasabi ninyo sa ngalan ni Yahweh. Doon lang po na napatunayan. Nakita po ninyo? Here is my conclusion. Nawalan ba ng saysay yung ginawa ng balo sa lingkod ng Diyos? Hindi. Dahil ang lingkod rin ang ginamit ng Diyos para gantihan niya ang kabutihan ng balo na sumunod sa utos ng Diyos. Church, isa lang po iwanan ko sa inyo. Tiyakin nyo lang na merong kayong Diyos. Tiyakin nyo rin na kaya nyong sumunod sa anumang kanyang inuutos. At titiyakin din ng ating Diyos na mas malaki siya sa anumang malaking pagsubok na meron ka. Amen, mga kapatid. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Hindi ang kawalan, hindi ang kahirapan, maging ang kamatayan. Hindi ang anumang pagsubok ng buhay ang dapat maging hadlang sa pagsunod natin sa Diyos. May Diyos ka man o wala, karapat dapat siyang sundin. At kaya naman niya itong gawin, at kaya po niya itong gawin, na kahit na sino, kaya niyang gamitin para lamang tugunan ang pangangailangan po natin. Mayroon kang mas malaking Diyos sa anumang klase ng pagsubok. Mayroon tayong Elyon, Yad Most High, sa kanyang papuri ang pagluwalhati sa ngalan ni Yahweh. Amen! Praise the Lord! Po natin ang ating mga kamay, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Kapatid, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo sa mga sandaling ito. Only you and God knows everything na nangyayari sa buhay mo. And whatever it is, gusto kong ipaunawa sa iyo, base sa salita ng Panginoon, mayroon pong isang malaking Diyos, kahit po malaki man ang iyong pagsubok. Walang hindi pwedeng gawin ang Panginoon para po imig ang manuman na pangangailangan po natin. And remember this, church, kaya niyang gamitin ng kahit na sino para i-provide ang pangangailangan mo. Hindi mauubusan ng kaparaanan ng Panginoon na pinaglilingkuran mo. Tiyakin mo lang na siya ang Diyos mo. Tiyakin mo lang na kaya mong sumunod sa inuutos niya sa iyo. At titiyakin din niya sa iyo na mas malaki siya sa anumang pagsubok na mayroon ka. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Pagpalain mo Panginoon o God ang mga salitang ito. Ilagay mo ito, Panginoon o God, sa puso ng mga anak mo. Na every time na makaka-encounter kami ng anumang po, Panginoong trials, testing, ng buhay, anumang pagsubok o kabigatan, nariyan ka para po, Panginoon, kami ay tulungan, kalingain, Panginoon. Nariyan ka para i-provide, maging ang aming pangangailangan, maging sa kaparaanan na hindi po namin abot ng aming pong kaisipan. Salamat mayroon kaming Diyos. Salamat din po kayong nag-uutos sa amin para lang makasunod sa mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Panatilihin mo ang mga salita mo ito sa mga puso ng mga anak po ninyo. At Lord, iparanas niyo po sa kanila
At masabi po namin, maging sa aming mga sarili, maging sa mga taong nakapaligid sa amin, tunay nga na totoo ang Diyos. Tunay nga na mayroon kaming Diyos na kumakalinga sa amin sa lahat ng panahon na mayroon kaming pagsubok. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyo ang parangal, pagluwalhati, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. God bless you, mga kapatid.